Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang tanong ko na ito ay mula kay Provinciano TV. Idol, baka may alam ka na pang-cleansing para sa San Benito. Need ko siya i-cleansing kasi yung puder na turo mo na ang gagamitin ko. Hindi na yung salumtum. God bless, Idol. Salamat dito sa tanong mo, Provinciano TV. Next time, Migs na lang itawag mo sa akin. Huwag na lang, Idol. Kasi hindi rin ako masyadong panatiko sa mga idolism. Kaya nga hindi ako ma-idolize ng mga politiko. So sagutin natin to. Una sa lahat, I assume na isa kang Catholic kasi gumagamit ka ng Saint Benedict Medal. Pero may ibang mga tao din naman na hindi Catholic pero naniniwala sa angking galing ng Saint Benedict Medal. Ito po, Migs, Provinciano TV. Kung yan po ay base sa belief system mo na isa kang Catholic, much better na ipa-cleanse mo yan sa isang priest, sa isang pare. Kahit hindi exorcist priest, pwede siyang maggawa ng object exorcism. So may authority yan sila, object exorcism. Pero yung mga tao na dapat i-exorcise, yung mga appointed na talaga ng bishop. Pero sa object, pwede na kahit hindi exorcist priest. So yun yung pinaka safe. Pagkatapos ng object exorcism, so doon na nila gagawan yan ng blessing. So mas okay yan. Recommended ko yan. Sa mga nagtataka pala kung bakit niya ipapakleanse yung kanyang Saint Benedict, it's because ang luma niya na dasal na gamit ay yung Salumtum Mundi, which is hindi yung totoong dasal ng San Benito. Ang tinatawagan doon ay ang Infinito Dios, yung Imok, Gidok at Dok. Hindi si San Benito. Corrupted yan na dasal. Mag-ingat kayo dyan. So ang gagamitin na ni Provinciano TV ngayon na dasal ay yung bigay ko na mula sa aking blog site na mga dasal ng misyonaryo. Kaya in-advise ko siya na magpunta sa isang pare para ipa-bless uli o magpa-cleansing. Pero kung wala ka pang time o masyado kang malayo sa simbahan o nasa malayong lugar ka, doon ka naka-assign, so hindi ka pa makakapunta sa simbahan, so meron tayong pwedeng gawin for the meantime. Una dyan, Migs, ay kumuha ka ng tubig na malinis, lagyan mo ng asin, ilubog mo doon yung Saint Benedict Medal mo. Pagkatapos magdasal ka ng Our Father, Ama namin. Pagkatapos pagdasal mo ng Ama namin, ihiling mo sa Diyos Ama na sana ay linisin niya ang medalyang ito, alisin ang nakaraang enerhiya na hindi galing sa Kanya, tapos i-address mo sa ngalan ni Jesucristo. So yan yung pwede mong gawin. Pero sa ganyang mga bagay, mga Migs, first aid lang yan. So marami ka pang dapat na isunod-sunod. Pagkatapos noon, Migs, huwag mong hahawakan yung tubig na pinaglubugan. Kasi kung meron yung negative energy, nandun yun sa tubig. So, linisin mo siya sa running water. So, itapon mo yung tubig, tapos dapat nakaagos yung tubig mula sa gripo. Kumbaga, running water siya, or kung pwede sa sapa mo gawin. Tapos, maglagay ka ng plastic or guantes sa kamay mo. Hindi dapat na tumama sa balat mo yung tubig na pinaglubugan nung
medalyon na ginawan mo ng cleansing. It's because, Migs, meron yung negative energy at pwedeng lumipat sa'yo or mapisikan ka ng kahit konting negative energy. So pagkatapos nun, ibilad mo siya sa araw. Kasi ang araw po, isa yan sa mga nagki-cleansing, nagpapaalis ng mga masasamang espiritu. Dahil may malaking possibilities na meron na yung Shopee, it's because yung Salumtum Mundi is naka-address yan sa Infinito Dios, yung tatlong persona ng Infinito Dios. Ang ng ganyang belief system ay yung Infinito Dios nag-a-assign niya ng mga spirits na pinapasapi doon sa medalya. Mga under sa kanya yon. Kasi yung mga fallen angels, hierarchy yan eh. So mayroon silang leader, mayroon silang mga tauhan sa ilalim nila na napapasa ilalim sa kanilang command. So ibilad mo sa araw. Pagkatapos nun, insensuhan mo. Pagkatapos mong insensuhan, kung meron kang chance na makahingi ng holy water sa simbahan, pwede kang humingi doon. Pero wag doon sa yung nakikita mong holy water na sinasawsaw yung kamay tapos nag-sign of the cross. Hindi ko ginagawa yan eh kasi maraming taong sumasawsaw dyan eh. Ilan sa mga tao na naglulubog ng kamay doon ay may mga problema. So may mga dala-dala na mga negatibong enerhiya, mabigat na emotion. So maaari yung ma-absorb ng medal mo or ng kamay mo. So much better doon ka humingi ng holy water sa kumbento. If possible yan ha. Pero kung nasa malayong lugar ka, tapos meron namang kapilya na malapit, pwede kang humingi ng holy water sa lay minister. Kasi yung mga lay minister, yung nagmimisa sa kapilya. So meron yan silang mga holy water. Pwede kang makahingi doon. Pero kung wala naman, so pwede kang gumawa ng deliverance prayer on your own. Pero ang effectivity niyon, nagdedepende yan kung worthy ka ba, kung tawag natin dyan, kung isa ka bang karapat dapat na pakinggan sa paggamit ng ganong dasal. Pero pwede mong subukan kasi lahat naman tayo pwede tayong lumapit kay Jesus Christ, kay Yeshua. Kalokohan na naman ng ibang tao na exclusive lang na sila lang daw ang dinidinig ng Diyos. Pero meron din ng iba na nagkukunwari na dinidinig ng Diyos para lang magkapera. Yung mga ginagamit nila pangalan ni Jesus para manggamot kuno. Pero deep inside, hindi naman talaga si Jesus yung pinupuderan nila, kundi ang Infinito Dios. Kapangyarihan ng Infinito Dios ang ginagamit nila para makapanggamot ng spiritual na sakit. Pero pag physical na sakit, much better pumunta ka sa doktor. I-review natin kung malayo ka sa simbahan, naka-assign ka sa isang malayong lugar, impossible na makapunta ka sa simbahan, so yun yung gawin mo. Ilubog mo sa tubig na may asin, tapos dasalan. Pagkatapos nun, linisin sa running water, mag-ingat na hindi mabasa yung kamay mo ng tubig na pinaglubugan. Pagkatapos ibilad sa araw, tapos insensuhan. At kung meron kang copy ng deliverance prayer, much better na isunod mo. So meron akong ginawa na deliverance prayer. May isang prayer doon, galing yun sa mga Bible, galing yun sa Psalm. May isang prayer doon na pwede mong magamit sa mga objects. So pwede mong gamitin yun. Lalagay ko na lang sa comment section at saka sa description yung link ng dasal. Yung deliverance prayer na galing sa Salmo. Parang 2 weeks ago ko na nagawa yung video na yun. Ang daming nagalit kasi mawawalan ng hanap buhay yung mga tamad dyan. Nagagamitin yung pangalan ni Jesus para magkapera. Di na lang magtrabaho yung mga taong yan. Kami nga marami kaming alam sa spiritual. Nagninegosyo pa rin kami sa ibang mga bagay. Hindi lang focus sa spiritual. Nagninegosyo kami, may tindahan kami. At nagtrabaho ako ng mahigit sa 10 taon para makaipon pangkapital sa negosyo. Yung iba ayaw gawin yan eh. Gusto nila shortcut. Gagamitin yung pangalan ng Diyos para magkapera. Tapos yung iba nagbebenta pa ng mutya kuno, mga peke naman.
Ito ang isipin nyo, walang matinong tao na ibibenta ang kanyang mutya na gumagana. Hindi sana siya na lang gumamit. Kung wala kang mutya, much better na ang gawin ng protection ay ang mga sacramentals tulad ng Saint Benedict Medal o di kaya Miraculous Medal. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot. So i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.